Hi, magandang araw. Last time, natapos natin yung lighting layout natin. Naglagay na din tayo dito sa general notes para sa electrical page natin dito. So ngayon, gagawa tayo ng power layout. So dito tayo sa page 2. Here, in our electrical, meron na din tayong nakalagay na temporary. Hindi. Ito yung schedule of loads natin. Hindi pa natatapos. Hanggang circuit 3 lang muna tayo dito. Ang nakaraan. So ngayon, gagawa tayo ng power layout. Here, and to make that one, kakopy natin yung itong dalawa na to. So yan yung gagamitin natin for our power layout. So control copy, and then balik tayo dito sa E2 and i-paste natin yan dyan. Now yung gagawin natin dito is di-delete natin itong mga na to, like itong lighting na to, and then retain natin yung itong PB na to. So maglalagay muna tayo ng outlet. So ito yung may ref. Pwede natin ilagay yan dito banda, yung ref. So here, palitan lang natin ng konti to kasi masyadong malaki para sa natin. So kahit ganyan lang. Okay, and then lagyan natin yan dito sa ref. Here. So kahit yun natin ilagay, then maglagay din tayo para sa range natin. So kahit yung range dito na natin ilagay sa baba. So dito, kaganon lang yan. And 90 here. So dito natin lagay. Okay. Then pwede din tayo maglagay dito ng isa pang outlet dito. And since nasa kitchen tayo, gagamit tayo ng GFCI na outlet para may protection siya sa moist. So ito naggamit sa mga blender siguro, di kaya sa rice cooker kung gagamit ng rice cooker yung may-ari. So yan, meron na tayong tatlong outlet dyan, and then gagawa din tayo, maglalagay pa rin tayo ng isa pang outlet dito sa may TV banda. So ganyan lang yung paglalagay ng outlet dito sa layout. Lalagay lang natin yan, then sabihin natin dito dalawa, and I think dito sa laundry kailangan din natin ng isa GFCI here, GFCI, and then ito negative 90. Okay, then lalagay natin yan dito sa may wall banda, and naglagay na tayo ng mga outlet dito sa gilid, just in case kung gusto nilang paglagay ng mga appliances dyan, like kunwari dito. Mas maganda kung meron na din tayong outlet dyan. And then katapos nyan is maglagay din tayo ng parang isang GFCI dito sa diba, sa may dining banda. Kahit isa lang, okay. Lagyan natin yan dito, at pati dun sa porch na isa, kahit isa lang. So washing machine pala to dito sa labas, GFCI syempre. Kaya lang yan. And then now, ganoon din yung gagawin natin dun sa kabila. Tapos natin lagyan nito is kailangan din nating i-connect itong mga natin. So itong range, ref, itong ref tsaka range, tapos dito sa second floor meron tayong outlet for our air conditioner. So isang circuit to, separate circuits yun sila. So i-connect natin yung yung kayang i-connect sa isang circuit. So here, line, then dito, ito yung power. So select natin yan, then galing dito sa GFCI, kailangan natin lagyan ng ganito. And now natapos na natin yung
power layout. Nilagyan ko na lang din ng title, inedit ko yung title nito. And then here we have the air conditioning unit here. And then dun sa page 1, naglagay na din ako ng legend dito. So ito yung mga symbols na ginagamit natin ginamit natin dito sa electrical plan natin. So ngayon, tatrabahuin naman natin yung schedule of loads. So nilagyan ko na ng yung every circuit. Yun, sa circuit 4, convenience outlet. Here, meron tayo, ito yun. Circuit 4, and then yung circuit 5 is sa refrigerator natin. We have circuit 6 for the range and circuit 7 for the water meter. And dito naman sa second floor, meron tayong circuit 8 na ACU and circuit 9 yung convenience outlet ulit. So balik tayo dito sa so saan nga ba tayo? Dito tayo sa convenience outlet. So itatapusin natin yung schedule of loads. So mag sizing of wires muna tayo dito. Yung convenience outlet, yung volt ampere niya dito is 180 amperes. So dito natin makikita, may ginawa na akong notes agad dito. Yung convenient outlet dito is 180, tapos yung air conditioner ACU natin is yung 1.5 horsepower yung gamitin natin, and then we have this 2,300. So i-discuss ko to bakit ganito to dito, and let's have 800 for the ref and 1,500. So sabihin natin yung range natin is 1,500 din. So kayo na yung mag-verify nito sa depende sa appliances na gagamitin nyo here, and then ito lang yung i-discuss ko yung ACU sa kanan. So tapusin muna natin to. Refrigerator is 800, 1515. So ito 800, 1,500, 1,500. Tapos yung dito, convenience outlet dito is 180. Itong 180 na to, i-multiply pa natin to sa total number of outlet here. So babalik tayo dito. Then yung outlet dito sa yan, bibilangin natin to here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dito sa circuit 4. And then dito 1, 2, 3, 4, 5, 5 dito. 10, 5. So this is equals to 10 times 180. And then dito sa kabila is 5 times 180. So we have 900 here, and then lalagay natin tong 213 here, and then sum up muna natin yung total number of watts equals sum here. So 6,844 meron tayo dyan. See, and then dito copy lang natin yan here. And then nakita natin na 0 yung air conditioning unit dito. So excuse me, magsimula tayo dito sa convenience outlet. Isa-size natin yan. So yung convenience outlet, we have here 7.826 ampere. So titingnan natin yung equivalent niya dito sa 8.6. So pasok pa din siya dito sa 12. So gagamit pa din tayo ng 15 amperes na circuit breaker. Okay, so babalik tayo dito, and then same lang to dito, kopyahan lang natin yan. Yan. So 20 pa din. Yan, 20. Okay. So 2.0 pa din yung equivalent wires niya. And then sa refrigerator, we have 3. Since may motor to sila, sabihin na lang natin dito. Ito, naging kagaya ng calculation to sa natin, air conditioning unit dito na 1.5 ACU. Sabihin na lang natin to na ACU 1.5 HP. So yan, yung ampere rating nito is 2,300. Yan, so may 10 amperes tayo dito. So paano nga ba yan? Since alam naman natin na yung 1 horsepower is equal to 746 watts, i-times mo lang ng 1.5, so ito dapat yan 1,119 divided by 230 volts. So meron lang sana tayong 4.8 amperes yung kailangan natin sa 1.5 na ACU. Pero ito, susulat ko lang muna. We have here 1.5 horsepower, that is equivalent niya dito is 4.8 amperes. Pero according to the electrical code of the Philippines,
yung ano natin, full load current of this 1.5 horsepower na ACU, that would be equal to 10 amperes. So kaya ito yung ginamit natin. Yung 10 amperes na to, sa size ng wire, yung 10 amperes na to i-multiply natin ng i-add natin ng ito, mag-add tayo ng 25% ito, kaya i-multiply natin ng 1.25, and that 1.25 is equal to, so here we have here 10 times 1.25, meron tayong 12.5. And yung 12.5, pag tiningnan natin yung ano natin, yung ito, yung 12.5 dito, hindi na siya pasok dito sa ano natin, sa circuit breaker na 15. So dito tayo sa kabila. So ito, pasok siya dito sa 16 amperes, and then yung corresponding ano niya, wire niya dito, equivalent wire size niya is 3.5. So yung gagamitin natin dito na wire for the ACU is 3.5. So sabihin natin 3.5 square mm THHN wire. And then isa-size natin yung circuit breaker. Alam naman natin yung circuit breaker niya is 20. Dito, 2080. Pero make sure i-sure lang natin kung tama ba yung calculation natin dito. So here we are. Alam naman natin to na meron tayong dito, 12.5 amperes. So sa pagsasite ng size ng circuit breaker na to, yung 10 amperes natin, yung sabi ng code is i-multiply natin to ng 2.25, that is 225%. Ito yung tinatawag natin na derating factor. So sabi ng code, from 175% to 225%. So ito yung pinaka maximum natin. So sabihin natin we have 12.5 na full load current, multiply natin ng maximum na 2.25, and that will give us a here 12.5 times 2.25, that will give us 28. I'm sorry, it's not 12.25 here, mali ito. So ito is yung full load current, FCL is 10 amperes. Yan yung i-multiply natin ng 2.25, and that will give us a 22.5 amperes. So dito sa natin commercial na circuit breaker, wala tayong 22.5 amperes, diretso tayo sa 30. Pero take note, yung 2.25 na derating natin is the maximum. So hindi tayo pwedeng gagamit nitong hindi tayo pwedeng gagamit nitong 30 na to. So instead, yung gagamitin natin is yung 20 amperes. So malapit naman siya sa 22.5, so kasya na siya dito, and nag-coincide siya dito sa nagmamatch siya sa wire sizing natin. So sabihin natin dito, balik tayo. Dito sa is tama yung 20 amperes na gagamitin natin na circuit breaker, and 3.5 na THHN 1 wire yung size niya. So titingnan natin yung conduit size niya dito. Yung conduit ng 3.5 wire 20 breaker, yung circuit breaker niya is gagamit tayo ng 15, pero gagamit pa din tayo ng 20 dito. Ito, control copy, control paste dyan, lagyan natin dyan. And same as dito, ito gamitin lang natin to. Yung sa mga may motor na appliances, gamitin natin yan, like the range here, and I think okay na tayo dito. And we have here the convenient outlet here, so gayahin lang natin to. Same design lang naman yan sila. So ngayon, isa-sum up natin to, alt equals. So yung total na amperes na andito sa buong bahay natin is nasa 39.930. Ito siya. So isa-center lang natin lahat to. Okay, and ibo-bold natin to. Yan.
So, may inayos lang ako konti dito. Yung dito sa convenience outlet natin, naging 3,600 kasi 10 pieces siya. So, nakatugang tayo dito. So, kailangan natin i-consider yan. In every outlet, meron tayong 180 watts. Pero tugang to eh. Kaya ito times 2 mo to, times 10. So, yan. Kaya naging 3,600. And then dito is 15 ampere na yung yung total amperes dito sa convenience outlet natin. So yung gagawin natin dito is titingnan natin ulit dun sa table natin here, and then dito tayo sa load allowed na 16 to eh. So pwede tayo dito, gagamit tayo ng 20 amperes for this one, and the corresponding wire size is 3.5. So papalitan natin yan dito, like ito, the convenience outlet, this is 20 amperes and this one is 3.5. okay, so ganun lang, square mm wires. And then it's time for us at tingnan natin dito, this is 1,800 times 2. okay, binago ko na din yan, and we have 7.826. okay pa din naman yun dito. So we have a total of total amperes of 46.452. and now we are going to compute the total current, which is the IT. Total current is equal to volt ampere, ito yung watts, over 230. Yung labas dito is yung amperage, so yung ampere. So meron tayong 10,684 watts dito. Ito yung ilalagay natin dito. So hindi to naka-formula dito banda eh. So 10,684, okay, enter, over 230 plus 25% of the 10. So andito na nga tayo ulit. Yung total ng i-compute natin ulit yung yung circuit breaker, yung main circuit breaker niya, and then i-add natin tong total volt ampere dito. We have 10,784, and then pag divide natin 2 by 230, lalabas dito yung ampere natin na 46.887 amperes. So paano nga ba natin isa-size to? So we have the total current in here. The formula is this is ampere, di ba? Volt ampere over 230 will give us ampere plus the 125% of the largest current motor. So ano nga ba to? Ito yung hanapin natin yung pinaka may malaking malaking watts sa motor. So it's I think it's the ACU here, 1.5. Meron tayong 10 amperes dito, and then kukunin natin yung 125% niyan. And then dito we have demand factor. So iano natin yung demand factor, which is the first 3,000 watts here. The first 3,000 watts is we have 100%, and the remaining watts is kukunin lang natin yung 35% niya. So we have here a total number of the total watts is 10,784. Kailangan natin bawasan yan ng 3,000. Kaya dito 10,684 minus 3,000 over 230, ito yung remaining watts nya. Yung gagamitin natin dyan is only 35% here. That's why we get 27.389 amperes. Ito yung sa main circuit breaker natin. And then therefore we should use 40 amperes pag tiningnan natin yung 27.389 dito sa reference natin. 27. So here load allowed is between 24 and 32. So hindi pwede yung 24 dito tayo sa 32, and that breaker capacity should be 40. So we should use 40 ampere circuit breaker, and we have here the conduit is 20 mm, and then the corresponding wire size nya is 8.0 mm squared THHN. So kaya yung nilagay dito 8.0 square mm THHN wire. Tapos yung conduit niya is 20 mm pipe electrical conduit. Okay, and let's provide a wire grounding. So isa-save natin to, and automatic yan, nalalagay na yan dito sa natin schedule of loads. So I think tapos na yung schedule of loads natin dito. Meron na tayong circuit breaker, and it's time for us to create the riser diagram. So ilalagay na lang natin yung riser diagram dito. Dito pinapakita from entrance cap, service entrance natin dito. And then galing dito meron tayong entrance cap, then 8.0 THHN. Tingnan natin kung mag-coincide ba. Ito yung papunta sa natin eh. Okay, 32, and I think 32 is 20 mm. Okay, so palitan na lang natin ng 20 mm.
And then we have here, tama naman, mga standard naman yung mga height nito. And then here, yung conduit niya dapat 20 mm yan. Then here, meron tayong yung size is 8.0 THz yung wire. Tama naman. So, gagawa na din tayo. Ito yung tinatawag natin na here, I don't want this one. Riser diagram here. Pangalanan natin yung riser diagram, and then gagawa tayo ng panel board detail nito. So, balik tayo dito sa scrapbook. May nagawa na tayo dito. Ito yung ready-made na panel board detail. Okay, here kailangan nating i-edit na ito. We have here, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So may 12 branches tayo dito, and dito natin ilalagay yung main breaker natin, which is 40 amperes. Okay, here from service entrance, and then yung 1, 2, and 3 is lighting layout, yung 4 is convenience outlet, CO, and then yung circuit 5 is, tingnan natin yung circuit 5 dito, refrigerator, range, and washing machine. So lagyan natin dito refrigerator, range, washing machine, and then yung 8 is the ACU, and then yung 9 again is the convenience outlet, tapos may dalawang spare tayo dito, 10 and 11. Okay, here, so sa lighting outlet gumamit tayo ng 20 amperes, tama naman yan. And then dito sa convenience 1, dito gumamit tayo ng 20 amperes dito. Okay, kung naalala nyo sa circuit 4, here convenience outlet, and meron tayong 20 ampere na circuit breaker. And then sa range 20 na yan, 20, then ACU, and then convenience outlet. Balik tayo sa 15 ampere dito. Okay, and may dalawang spare tayo dito. And I think dito grounding 5.5 square meter, and I don't like the gusto ko yung ganito. So palitan na nga lang natin yung arrow size niya. Then yung stroke dito, yung arrow, gusto ko yung arrow ganito lang. Okay, and then yung niya is I think 1 is enough here. And then B. Yan. So may grounding rod tayo dito. And then meron tayong 5.5 square mm. Okay, and ito na yung panel board detail natin. So I think ito lang lahat dito sa electrical plan, as long as meron tayong, balik tayo dito sa first page, meron tayong lighting layout dito, and then kailangan din natin ng general notes here, and then meron tayong vicinity map, and pagbalik natin dito sa E2, meron tayong power layout, and then dito natin ilalagay yung schedule of loads natin here, and then meron din tayong riser diagram, and meron tayong panel board diagram. And I think ito lang yung na kailangan nating ipakita dito sa electrical plan. So ito is basic plan for a small residential building. Okay, so I hope may napula tayong ngayon. So maraming salamat.